Ito ang 4A Reyes Resort na matatagpuan sa Barangay Matiktik sa bayan ng Norsagaray, Bulacan. Napakaganda at napakalinis. At syempre napakalinaw ng tubig na umaagos sa ilog na to na nagmumula sa Angat Dam. Kaya't kung ikaw ay naghahanap ng isang lugar o river na kung saan gusto mong ma-feel ang peace of mind at gusto mong ma-refresh dahil sa dami ng iyong iniisip at problema, bagay na bagay sa iyo ang lugar na to. Ang 4A Reyes Resort ay nagbukas lamang noong nakaraang taong 2024 at makalipas lamang ang ilang buwan ng kanilang operation ay muli itong nagsara sa hindi alam na dahilan. At ngayong taong 2025 ay muling binuksan ang resort kaya't maraming tao na ang buong akala ay ito ay nananatiling sarado. Kaya't para sa mga tourist o guests, ang 4A Resort ay muling nagbukas para sa inyo. So kung ikaw ay nagbabalak mag-outing o mag-camping, masasuggest ko sa iyo ang resort na to. So kung interested ka kung paano makapunta sa resort na to, kakayanin nga ba ng mga nakakotse or 4 wheels? Magkano nga ba ang rate nila? Tapusin mo lamang itong video at sabay-sabay nating alamin ang lahat ng detalye. So umpisa na natin ang video. Let's go! What's up guys, time check tayo, 8:27 AM. So nandito tayo ngayon sa Jollibee, Quirino Highway. So tawid lang siya ng SM City, Fairview. So ngayong araw, ang ating major target is 4A Reyes Resort. Alamin din natin kung magkano yung mga rate nila ngayong summer. Magkano yung entrance, may entrance fee nga ba, magkano yung cottage. Overall guys, alamin natin yan para sa inyo. So ayun guys, umpisahan na natin to. Let's go! Ano lang muna natin sa Google Map. Search lang natin itong 4A Reyes Resort. So ito yung ipin nyo guys, 4A Reyes Resort Matiktik Way. Yan guys, dito sa Google Map 1 hour and 14 minutes o 1 hour or 6 minutes. So pinapadaan nyo tayo dito sa kahabaan ng Quirino Highway. So time check 8:29. So 1 hour and 6 minutes ang babiyahiin natin o lalakbayin natin guys. So itong Quirino Highway ang ating magiging main road. And by the way guys, ngayong araw ay Tuesday, April, ano ba, April 5 ba ngayon? April 8 na pala. Late na ako. April 8, Tuesday na ngayon. So talagang ramdam na ramdam mo yung init. Tignan mo naman guys yung araw, tirik na tirik. Ramdam mo yung ano, yung summer. Talagang maraming mga nagra-rides, maraming mga nag-outing na family and friends dahil nga sa sobrang init ng panahon. So guys, kung interested ka sa mga ganitong klaseng video, pwede mo i-like ang ating video and subscribe mo na rin ang ating channel para updated po kayo sa mga upcoming upang video. Marami pa tayong mga resort na i-release o ibabahagi sa inyo. So sa ngayon guys, focus muna tayo dito sa mga malalapit lang na lugar dito sa Metro Manila. Kasi ang goal ko is may share sa inyo o maibahagi kung saan nga ba magandang spot, magandang pumunta ng mga paliguan. So ayun guys, binabaybay natin itong Quirino Highway. So 8:29 tayo umalis. So sabihin na lang natin 8:30 tayo nag-take off doon sa SM Fairview. Saktong-sakto, walang butal. Dito na pala tayo sa ano, Malaria. Kaya pala ganito yung traffic. Yung Robinson, Malaria. Ayun Jollibee. Ito na. Dire-diretso na to guys hanggang makarating tayo ng San Jose. So ayun guys, andito na tayo ngayon sa SM San Jose del Monte, Bulacan. Napakabilis ng biyahe natin. So tuloy-tuloy na to guys hanggang makarating tayo ng Norsagaray, Bulacan. SM San Jose, time check 8:48 AM. As of Google Map, 52 minutes pa yung tatakbuhin natin. Medyo malayo-layo pa pero chill lang tayo guys. Random ko yung ano yung init ng araw Grabe. At sa mga hindi pa pala nakakalam guys, last year pala nagpunta kami doon sa 4A Reyes Resort. Siguro mga May, o tama, May yun.
Marami na rin nakakaalam, pero sigurado mas marami nakakaalam ngayon. Kasi 1 year ago na ba nakalipas diba? Tsaka summer din yun nung nagpunta kami. At hindi ko lang sure guys kasi yung For Reyes Resort nagsarado siya tapos after ilang months muling binuksan. So mamaya alamin natin kung bakit siya nagsarado. Kasi nung pag-post ko noon sa Facebook ko, ang daming rin nagpunta ng mga viewers natin. So ang dami rin nagalit kasi nga yung pagpunta nila sarado. So syempre hindi ko naman alam hindi ko naman, kumbaga wala naman na akong contact ko wala namang nag-update sa akin, sir ganito sarado na yung yung resort. Hindi namin alam kung kailan magbubukas. So pagpunta ng mga viewers natin sarado, kaya di ba syempre nakakaaya rin, di ba? Kasi nag-set sila ng araw. Siguro yung karamihan doon talaga nang pumunta mga nakamotor. Siguro yung iba doon nakapag-set ng leave sa trabaho, iba siguro map-set o ano man, nagpunta sarado. Siguro syempre marami namang mga resort doon sa Norsagaray. Possible baka nagbakas river na lang sila, Kanyakan or saan man. Ayan, tawirin muna natin to. Guys, defensive driver lang dapat tayo kasi mahirap ngayon, lalo na yung mga road rage. Ano nangyari sa Antipolo, no? Itong sa ganito kainit na araw, talagang sumasamay rin talaga yung yung init ng ulo. Kaya hanggat maaari guys, pairahalin natin yung maximum tolerance. Based dun sa story nung nakaraang road race dyan sa Bosabaw sa Antipolo, dahil nga daw sa isang rider na ginit-git daw siya ng isang SUV. So itong si rider nagsumbong kay isang rider na kasama niya na ginigit-git daw siya, kaya hinabol nila yung SUV. So ang tendency guys, nagkaroon ng habulan o hinarang nila yung SUV. Doon yung nangyari ang hindi inaasang pangyayari. So hanggat maaari guys, palawakan na lang natin ang ating isipan. Kasi hindi naman porket na inuunahan ka ng isang sasakyan o rider kinakarera na kayo. Marami mga mga posibleng dahilan. Una-una syempre baka nagmamadali kasi nga pwedeng may hinahabol na oras, baka malate, baka may sundo or anything. Kumbaga iba na na may misunderstood, baka iniisip na kinakarera ganon. Baka yung ego, wag mo na ang pairalin. Hindi porket naunahan ka ng ganito, ng ganyan, diba? Respeto lang sa kalsada. Makapag-advise hindi guys, kasi kung totoo lang, sa totoo lang guys, rin naman ako, kamote rin naman ako, pero hindi naman talagang parang ganun, diba? Hanggat maaari, mas pinaiiral ko pa rin yung pasensya. Feeling ko pa na tayo Star Mall na pa Star Mall lang ato, tama. Oh yeah. Ay, gagawin ganda dito. Wow, amazing. Kaya ng lupa kaya yan. And ayun na nga guys, time check 8:54 AM. Nandito na tayo sa Star Mall San Jose. So almost a half hour na rin tayong bumabiyahe. Pedestrian lane. Unahin na natin. Nagbigay naman siya ng way para mapagdaan tayo. So ito guys yung mga signage: Igay Road, Norsagaray, Angat. Ayan. So ibig sabihin yan guys, makakita na tayo ng mga ganyang signage is malapit na tayo doon sa ating
puntahan or sa barangay na pupuntahan natin, which is itong Norsagaray, Bulacan. Wow, amazing, oh. Ang ganda dun, oh. Oh my god, amazing. Ewan ako lang guys ha, kasi every time na nakakakita ko ng mga ganyan landscape o mga bulubundukin, na-amaze talaga ako. Parang alam mo, kahit paulit-ulit ko na siya nakikita, andun pa rin yung ano, yung feeling na namamangha ka sa isang lugar. Isa mga palatandaan ko guys na nasa probinsya ka na, ayan, no, yung mga signage na yan, na mga araw na yan. Pag yan nakita mo guys sa daan, matik yan, probinsya na yan. Kasi ibig sabihin niya, marami na mga palikong daan or may mga bangin, diba? Ang ganda na puno, oh. Kulay dilaw. Anong puno kaya yan? Ang ganda, oh. Pag tinamaan niya ng ano, ng araw sa hapon, napakaganda niyan. Ganda, oh. Amazing. Okay, tatawid tayo ng Tulays. Wow, oh. Hindi ko lang alam kung ano pangalan ng tulay na to. Okay, pwede na dyan, no, maligo. Puro galing ano, lababo yung tubig. Kasi puro kabahayan eh. Pero wag ka, may mga naliligo pa rin dyan, yung mga bata, yung mga talagang gusto lang magpalamig, mag-swimming. Ay, kung madadaan kayo dito guys, siguro ito na yung pinaka-sentro rin, no? Ayun, may mga mabibilang kayo mga, yun, no, mga manok, paan ng manok, liempo, isda. So, pwede na kayo dito mamili guys. Kasi yung iba gusto mag-ihaw-ihaw, magluto, di ba? Kaya naman yan, liempo, tilapia, bangus. Ang dami dito. Iba kasi guys yung feeling na na meron kayong ginagawa sa outing, di ba? May nagsasaing, yung tita mo nagsasaing, yung tita mo nag-iihaw, yung isang tita mo nagiinom ng gin. Di ba? Kung may mga tunga-tunga sa gawain, yung tita mong tumador, yun, nag-iikot ng baso para magpa-shot. Di ba? Ang saya kaya ng ganun guys. Di ko lang alam kung anong barangay na to, Ayun, may mga pakwan, no? Lalaki, oh. Ayun, kabilaan yung ano dito, yung gas station, may Shell, may Petron. So pwede ito guys, stop over para magpagas, diba? Actually malapit lang naman yung Norsagaray, yung pupuntahan natin 4A Reyes Resort. More or less 1 hour, diba? Siguro naman wala naman sigurong mag-a-attempt sa inyo na magpagas, kasi kung meron naman kayong setup na rides, doon pa lang siguro sa inyo magpapagas na kayo. And speaking guys, kung anong lugar na pala to, ayun, ito na nga po ang Norsagaray, Bulacan. Yan po ang arko ng Norsagaray, Bulacan. Sumurado na nga lang yung mga letra nya. Ayun, no? Welcome Norsagaray. So, yeah. Based kay Google, 37 minutes na lang tayong maglalakbay. So, ayan, napapalapit na tayo, Time check tayo guys, 9:06. So, wala pa tayong isang oras, 36 minutes pa lang tayong bumabiyahe. Uy, pamilihan, no? Pamilihan to guys. May mga bilihan din pala dito. May gas station dito. Ayan, Big T. Nasa Big T na pala tayo guys. Ayan, nandito tayo ngayon sa Big T Elementary School. Ano bang market to? Milagros Nepomuceno Wet and Dry Market. Ayan guys, andito na rin yung mga bilihan na kakailanganin ninyo if ever na gusto nyo bumili. So ito guys, kakaliwa tayo dito. Ito yung signage ng I Love Big T. So pag dinerecho mo yan, punta ka ng Bitbit River, Angat. So kakaliwa tayo guys. Okay, babaybay natin itong Norsagaray Road. Ayun,
Ano bang barangay ito? Welcome Barangay Minuyan. Ayan guys ha, papasok tayo sa Barangay Minuyan ha, dito sa North Sargaray, Bulacan. Okay. Tumit tayo Policarpio Elementary School. Uy, mukhang ano na, graduation to. Graduation ba nga? Ayun, sa mga ito yung daan pag guys, papuntang Kanyakan, Bacas River. Ayan, kaliwa ka dyan. Actually dyan na yung daan nung ano eh, nag 4A race resort kami na last year. Yung nga lang, parang sinarado yung daan eh. Ewan ko kung bakit. So ngayon guys, iikot tayo dun sa Matiktik Bridge. Pia, ano yan? Anong ano yun? Kondo. Ano yun? Sanctuary de Paz. Okay. Ano yun? Ano kaya sa inyan guys, no? Okay. Sanctuary de Paz. Memorial. Cemetery pala yun. Siguro yun yung logo ng memorial. Welcome to Barangay Poblacion, North Sargaray, Bulacan. Ayun guys, nandito tayo sa Barangay Poblacion. Okay. So dire-diretso. So ang tinuturo ni map guys, dalawa eh. Wait lang ha, ano yun natin. Ayun, pwede kang dumiretso, pwede kang kumanan. So kakanan tayo guys. Kakanan tayo. At ito ang simbahan ng Barangay Poblacion. Ayun yung simbahan nila guys okay. Ang traffic siguro dito pag may simba, no? Ayun guys, dito yung papuntang Lawasan River, may daan dyan. Okay, so tatawid tayo ng Matiktik Bridge. May mga bilihan na rin pala dito guys. Ayun may mga isda, manok, karne, gulay. Yan, pwede rin pala dito kayo mamili guys kung sakaling mag-outing kayo. Ayun, dami isda, bangus, mga pang ihaw-ihaw nyo, paluto-luto. Ayun guys, papuntang Lawasan River yan dyan. So dito tatawid tayo ng Matiktik Bridge. Alright. Ayan, ito yung Lawasan River. Nabilag natin nung nakaraan. Sobrang yun ito, Matiktik Bridge. Matawid tayo ng Matiktik Bridge. Okay guys. Ayan guys, welcome to Barangay Matiktik. Okay. Tumawid tayo ng Barangay Poblacion. Okay guys, ito merong school, Coral Elementary School, Barangay Matiktik, North Sargaray, Bulacan. So ayun, isa sa mga palatandaan siguro guys, kasi pinapakanan niya tayo dito ng, wait lang ha, ayun dito, ayun yung palatandaan guys, yung school na yun. So pinapakanan niya tayo dito, Barangay Bangkal, Barangay Baraka. Okay, Barangay Baraka pala. Ibig sabihin, bukod sa Barangay Matiktik, Barangay Baraka pa. Sa yung campsite, ito may mga dito. Ito Sitio Coral, Barangay Matiktik. Barangay Matiktik pa rin. Barangay Matiktik. Okay. So dire-diretso lang daw, sabi ni Google Map. Ayan, may mga signage na welcome. Ayun, 4A Race Resort. Welcome 4A Race Resort. So dito kay Google Map, pinapadiretso niya pa tayo eh, pero dito may kanan. So sundin na lang siguro natin to. Hindi naman nila ilalagayan kung hindi dyan yung daanan eh, kasi dito pinapadiretso pa niya tayo eh. Tapos ayun, iikot pa dun. So dito tayo guys, welcome to 4A Race Resort. Okay, this way. Ito, rough road na to guys ha. This way daw. 4A po. Magkano po? 10 pesos. Lagay ka po yan.
Kawa. Facebook lang po. Ano po ang ano, kapalo ko po. Okay, ano, GZ Boy TV po. GZ Boy TV. Sige po. Okay. Thank you po. Ano pangalan nila, ma'am? Ayan, thank you, ma'am. Baka isa pa ako sa ano niya. Sige po. Kuya, naka-makeup ako ha. Thank you po. Ayun guys, may babayaran kayong 10 pesos lang naman. So, rough road siya. Based sa aking perspective, kayang-kaya naman siya ng mga naka-kotse o naka-sedan. Siyempre, mas kayang-kaya ito ng mga naka-pick up o 4x4. Diretso lang daw. Ayun, may this way. Ba't dito tayo pinapadaan ng map? Yan, this way, for a resort. Magkano po? Yeah. Ang daming kambing, oh. Sa inyo, ito kambing. Dami, ah. Magkakaiba. Thank you po. Ang daming kambing, guys, oh. So, ayun, may babayaran kayong 10 pesos. So, another 10 pesos na naman po yun, guys. So, sabihin natin 20 pesos. Okay, this way. Iba na yung nasa Google Map, ha, kung tutuusin, ha. Pero sundin na lang, sundin na natin yung signage. Meh! Meh! Daming kambing dito. Sundin na natin yung signage ni 4A na binigay niya. Palusong siya na pino yung buhangin, guys. Medyo delikado rin. Doble ingat na lang tayo. Okay. Ang init, guys. Ramdam ko yung init. Alright. So, ayun. Dire-diretso. Oh, yun lang. Saan ba ang daanan? Wala nang signage. Private property. Ayun, may signage siya. For a Reyes Resort this way. Ayun, buti na may signage dito. May batuan dun, no? Ba't sinira yung signage? Okay. Based sa aking perspective, kaya rin naman ng sedan to, guys. Okay. Although mababa yung ground clearance ng sedan, pero kaya naman siya. Okay. So ayun guys, so eksaktong 10:07 AM nung nakarating ako dito sa 4A Reyes Resort. So habang palapit na ako dito hindi ko namalayan na nag-shutdown na pala yung camera ko. Kaya't naputol yung video. So anyway guys, napakaganda and napaka-refreshing ng resort na to. Bagay na bagay talagang place na to sa mga taong gusto ng peace of mind. And of course, perfect din itong resort sa mga mag-couple, family, and magkakaibigan. So wag na nating patagalin pa, sabay-sabay nating alamin kung ano-ano nga ba ang ino-offer nila. Magkano nga ba ang rate ng cottage. So basta lahat guys aalamin natin. Itutur ko kayo. Tara, let's go! Guys, kasama natin si Kuya Adi. So tutur niya tayo. Ito yung mga cottage, guys. So naka-numbering na, no? 1, 2, 3 hanggang doon sa dulo. Meron pa rin sa baba. Ayun sa baba meron rin palang cottage. Ayun. Ito po yung mga tipo na Ito. May mga TP house din pala dito. Ayun. ito po. Ayun. Ito nga tawag dito sa cottage na to. Small nipa, Small nipa. big nipa, Big tapos nipa. kubo house po. May mga cottage din na, guys, oh. Haba. Ito yung mga Opo. life vest. Nagpapalit din po kami ng ATV. Ayan, may ATV rin pala, guys. Sa mga mahilig sa adventure. Ayan. Ilang yan, kuya? Ilang unit to? Tatlo po. 3 Tatlo. Ito kayo pinaparent din to? Hindi po. Ito lang. Wala po yung mag-tour guide. Okay. Tapos yung ano na po namin, yung hanggang container na lang po. Tapos iba na po. Ito, ang dami ng cottages dito. 31. Siguro nasa 50 cottages to, kuya, no? 42 po. Ito lang Ah, po yan. ito. Po yung sa gilid ng tindahan. Tapos
sa baba. Ah, okay. So meron din palang bridge dito. Daan po. Ayan, pababa. So kung sa inyo guys, kung gusto niyo talaga na ano, ma-enjoy talaga ng gusto, mas maganda kung weekdays kuya, no? Opo. Walang masyadong guest. Tapos floating cottage. Ay, may floating cottage. May rin pala, ang tawag na kayo? Pre-balsa po. Ah, pre-balsa Apo yun. yung gitna po. Ayun, may pre-balsa rin pala sila dito. Ayun kuya, pwede lang bitinan yan, magpaano ka dyan. Opo, kung mataas po yung tubig. Ah, Sa okay. ngayon po, Mababa kasi, no? Opo. Okay, pagbagsak mo, Mababaw pilay ka. So, ayun yung view na makikita nyo guys, oh. Andun yung tulay. Ayan. Ayun, may signs dito ng welcome for a resort. Tapos ayun po yung tent na yun, pwede natin lagyan mga tent pitching. Ah, dito may mga tent pitching. Pwede, Opo. ano pala dito kaya pwede mag-overnight dito? Opo, Ah, overnight pwede dito mag-overnight. po. Eh, may volleyball area rin pala Opo. sila dito, oh. Pero, Ay, free lang to, ya. opo, free lang po. Ayun, free lang guys sa mga mahilig mag-volleyball, oh. O kung grupo kayo ng mga volleyball team, Tapos pwede po sa kayo gabi dito. Po, meron po kaming bonfire na ginagawa para po sa mga nag-overnight. Ah, sa gabi. Opo. Alright. So, ito yung Big Nipa po. Big Nipa. Opo. Alright. Dalawang Big Nipa yan kuya, no? Opo. Kuya, Isang Big Nipa tsaka small Nipa. ito yung isa kuya. Yung, ito po, Kubo House. Ah, Yung Kubo gitna po. House. So, pwede yan matulog yan, overnight. Opo, pwede po. Alright. Ito yung ano kaya Big Nipa. Opo, Big Nipa House. Tapos ito yung Ito yung Kubo Kubo House. Sir, pwede po pumasok sir. Ah, pasok na. Para makita rin, no? Wait, dapat tingnan ko po kung ano. Yan. Yan. Good for ano siya kayo, no? 2 to 3 person, no? Opo, 4, 5 lang po. Mm. Tapos meron din po ilaw yan sa gabi. Ano, may aircon kayo kaya? May aircon din ba? Ala po. Solar lang po yung ilaw. Ah, okay, okay. Ito, small Tapos nip. Ito lang po yung small nipa. Small nipa. Yan. Tapos ito kuya yung Parking area po. parking area na to. Ang lawak, no? Opo. Tapos dun po banda po tent pitching. Okay. So hanggang doon ko yung parking area. Tapos tent pitching doon sa kabila. Opo, sa kabila po. Ah, okay. Minit ah. Ito yung CR nyo kuya, no? Opo, ayan po. Ayan. So may bayad din. Sa ano po? Sa bihis 5. Wait lang, ano natin kaya. Ito. May dumi, banlaw 10, bihis 5 piso. Ayan. Tapos sa gabi naman po, libre na po yan. Ah, sa gabi libre na. Okay. Mga gantong araw din po. Magkano yung rate nyo ng cottage? Mga gantong ano, weekdays o normal days? Sa 500 po talaga pinaka-rate mo namin yan. Sa tabi po ng ilog, 600 po. Ah, okay. So pag nandito 500 dito, lahat dito. Opo, sa Bataas po. Pag tabi po ng ilog, 600. 600. Ah, kasi mas malapit sa ano, no? Sa tubig Sa po. tubig, no? Opo. Tapos yung life vest, 50 pesos po. oh, per head. Ayun po yung tinatawag na entrance. Ah, yan yung life vest na po. pinaka-entrance. Opo, sa life vest na po. 50 Baga pesos. parang libre na lang din yung life vest, no? O yung entrance, pipili ka na lang doon kung saan yung gusto mo. Opo. Ang galing. So guys, so napakaganda dito. Naliligiran ng mga puno. Puno ng saging.
Mangga. Ito yun na siguro siya ano yun eh. Sa ano naman po namin, ATV. Pag isang tao po gagamit, 300 po. Sa ATV. Opo. Pag may angkas naman po, additional 100. Bali 400 po pag may angkas. Pero ilang oras yung kuya? Isang ikot lang po yun. Pero malayo naman po ikutan. Hanggang yung dinaanan ko siguro kanina doon. No? Opo. Isang oras, no? Ayun, ATV, sulit na yun ha. 300 to 400. Depende kung may iangkas ka. Opo. Yung cottage nila guys, oh. Ito yung balsang babayaran, hindi rin natin natanong. Yung free balsa. Itong cottage sa baba, 600 yung rent. 600 dito. Yes. Amazing, oh. Sa bandang part na yun may bato, no? Pwede kayong tumalon dyan. Basta malalim, sa medyo malalim na part lang, no? Meron din silang baging dito. May baging din sila guys, oh. Ang taas dito. Ang taas ng tatalunan mo pala, no? Pero kailangan dapat yung tubig mataas din, kasi kung babagsak, ganyan babagsak, ano, wala, baka diretso ka ng ospital. Ayun pala kuya, ba't pala tinawag na 4A Reyes? Apat po sila magkakapatid. Puro A ang pisang pangalan po. Okay, yung pala yun. Actually guys, ano yun eh, pala isipan yan eh kung bakit 4A yung tawag eh. Yung pala yun, kumbaga apat sila na puro A. Kabisado mo yung pangalan nila? Hindi ko po kabisado. Basta lahat letter A yung umpisa, no? Okay. Yung pala yung reason guys kung bakit tinawag na 4A. Tapos apelido nila syempre Reyes. Okay yun. Okay. So pagtatalo naman, diba dapat naka-life vest, diba? Naka-life vest. Required talaga guys, mag-swimming kayo dito. Kahit marunong pa kayo lumangoy, kailangan naka-life vest kayo guys. Kasi for security purposes pa rin. Kasi may mga tendency na ano eh, di ba natatanggal yung life vest. Yun, lalo na sa mga nakain, no, malalakas yung loob nyo. Pero sa part na to, medyo malalim-lalim na to, no? 6 feet po. Ayun, ito 6 feet na to. 5 feet. Okay. So ito siya. Ang ganda ng ambience dito guys, oh. Ayun lang. Naka-helmet dyan. Kung dyan po sakali mabubos ang pulit siya, kailangan po naka-helmet talaga. Ang ganda ng ambience dito. Kawayan, bulubundukin, tulay. Sa kabila dito, parang presko yung ano, pakiramdam. Pero kayo dito kuya, unlimited ligo na kayo dito, no? Kasi pagka taga Metro Manila ka, ignorante pa sa mga ano eh, paliguan na ganyan. Opo. Siguro nakaka-witness ka na rin kuya ng sobrang excited, di ba, mga ganun. Kasi nga sa Maynila, wala namang ganyan eh. Swimming pool meron. Marami. Nga lang, syempre, mas iba pa rin yung ilog eh. Fresh water talaga. Running water. Saan pala nanggagaling yung tubig na yan kuya? Sa Angat Dam po. Sa Angat Dam. Parang same din sa ano, no? Kanyakan River, no? Opo. Bakas River, tsaka sa Bitbit. Opo. Isa lang po yung ano, pinagdadaanan. Pinagdadaanan. Angat talaga, Angat Dam. Opo. So yun guys, as you can see, wala pa pong nakarent dito sa kabaan ng cottage na to. So mas okay talaga pagka gantong araw kayo pupunta. Weekdays. So ngayon, April 8, Martes. Solo nyo, kahit saan kayo mag-cottage dyan. Unlike last year na pagpunta namin, grabe, napakaraming tao. All week yun eh. Punong-puno to. Siyempre yung iba, hindi rin naman maiwasan na hindi all week pupunta kasi nga, yung iba, walang pasok sa school, sa trabaho. Matik talaga guys, marang siksikan dito. Ito yung may daan dito pababa, doon, sa baba ng cottage. Ayan. Ay. May CR na rin nalagdag dito, no? Kasi dati ito lang eh. Ito lang po dati.
Ngayon, ayun. Pinadagdag pa ng 4. Okay, no? So sabi ni Kuya, pagka gantong araw, free na lang yan. Hindi na po pinapabayaran. So 5 pesos yung bihis, dumi, 10 pesos tsaka banlaw. Ito sa ugasan namin ng mga isda. Ayun guys, so kung may mga dala kayong mga hugasin na isda, karne, gulay, o ano man, meron ditong source of water. Galing po yung balon. Ano to? Sa balon po. Galing balon. Naka-generator po yan, naka-generator. Yun, malinis pala siya no, kung tutusin. Ayun meron siya lakas Siyempre, sure, pre rin to, talaga. Pre lang to. Taka galing balon pala. Naka-generator po yan. Kaya po kami singil na sa CR. Okay. Kumbaga yun na po yung maintenance sa may generator. Kumbaga, ito kasi yung reason kung bakit naniningil sila dyan sa CR para maintenance sa mga generator, no? Ayun, yung pala yung Ayun po yung nagpapump ng tubig dito, papuntang CR. Okay, yun. Kasi nga naman, wala nang entrance, di ba? Kumbaga, yung life vest mo na 50 pesos, yun yung pinaka-entrance, di ba? Para sa inyo rin naman yun kasi nga, for safety purposes na rin. Di ba? Diba, kompleto na dito ng mga elemento. May tubig na kayong pwedeng pagkakuhaan, may CR na, may parking space, tent pitching, kompleto na guys. May ATV, balsa. So guys, dito kami pababa. So, ito yung babang cottage na worth 600. Ayan guys. So, nasa 10 siguro to. O lalagpas pa. At ito yung tubig. Grabe, napakalinaw. Napakalinaw. Tanaw na tanaw mo yung batuan sa ilalim. Last year pala guys, dito kami nakapwesto ang kasama ko. So ang ganda ng spot na napwesto namin. Paano pala kuya sa mga sa mga may dalang aso, pusa, aso, po, pwede rin po ba 'yon? Hindi ko po alam kasi May aso si ate. sa ngayon po, pwede po yun kung wala malang mga tao. Kung Kasi, sa karamihan na po ng mga tao, huwag po muna tayo magana ng mga pet po natin. pero pwede magsama, bawal lang. Sa tubig Sa po. tubig. Kung marami po tayong tao. Kasi may mga maselan kasing Opo. rin guest, di ba? Opo. Pero sa mga kagaya natin na ng cowboy, kahit may kalabaw pa diyan. Pero yun nga guys, syempre for na lang din para sa iba. So yun guys, sa mga magtatanong kung may data o may signal yung Globe or Smart, wala pong signal. Kung may signal man 1 bar, pero hindi niya kayang sumagap ng data eh. Pero merong sila kuya, Wi-Fi. Po. Isang oras po 30 pesos. Isang oras 30 pesos. Ano yun kuya, machine po ba yun o babayaran na? Babayaran lang po yung pinaka-voucher po. May voucher. Food po. Tapos Ayun, yun lang po yung paano nyo sa Wi-Fi po. Pero yung 30 pesos kuya, good for one device na yun? One device lang po. Okay, yun. So ayun pa, sakali na syempre yung iba gusto mag My Day, mag TikTok, mag live, ayan. So meron pala silang Wi-Fi na may babayaran na 30 pesos for 1 hour. Tama ba kayo 1 hour? Ayun. So pwede kayong makapag-update sa mga tropa nyo, loved ones nyo. So ito guys yung tubig ng 4 Ace Resort. Grabe, napakalinaw oh. Oh my god. Napakalinaw niya no. Tsaka ang maganda dito guys, hindi pa siya tauhin no. Tingnan mo naman. Wala pang masyadong guests. Siguro 3 lang yata kami nandito. So ayun, may mga nagsiswimming doon. Ito yung balsa nila. So, ayun yung pre-balsa. Napaka-solid dito. May mga kapunuan din sa ilalim ng cottage. 3 hilerang puno. Sa gabi kuya may ilaw dito no? Opo. Ayun, may solar po kami. Ayun, may solar din sila sa mga gusto mag-overnight no. Tsaka ang maganda dito guys, dito kaya pagkagabi hanggang saan yung tubig na ito? Dito po umabot. Dito. Ayun no, kung sakaling dito yung tubig guys, pwede kayo mag-setup dyan ng lamesa o diyan kayo mag-inom no.
Pwede yun kuya? Opo, Sa gabi? pwede. Oo, pwede. Kasi may ilaw eh. Hindi po namin papayagan maligo. Oh, syempre gabi na eh. Kung gusto maligo, yung makikita ng tao Oo. para may mababantayan. Oo, tama, tama. Kasi una talaga ditong priority yung safety kuya, no? Opo. Kasi yun yung iniingatan nila dito. Ayun, oh, linaw na tubig, oh. Thank you po, ah. Ayun guys, pauwi na tayo. Nakita nyo naman po yung ano ngayon, kalagayan ng 4A Reyes Resort. So napaka peaceful, napaka tahimik na resort na matatagpuan dito sa Barangay Matiktik, Norsagaray, Bulacan. So ayun, nandun yung mga rate nila. So, para kung sakaling pupunta kayo dito sa kanilang resort, ay mayroon na kayong idea. So time check guys, time check pala tayo, nakalimutan natin, 11:58. So almost 2 hours din tayo doon nag-stay para makakuha ng mga aerial shot, mga video. So ngayon guys, punta tayo ngayon sa Bacas River. So punta tayo ng Bacas River. Siguro guys, dito ko na lang din muna puputulin yung video. So separate natin ng ibang video yung Bacas River. Okay? So see you in my next video guys. Peace out.